Kamakailan lamang po ay isang nakakahawang sakit na naman yung umusbong sa bansang China na nagdudulot ng epekto sa mga kabataan at matinding pangamba naman sa publiko. Ito po yung tinatawag na walking pneumonia. At para ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang sakit na walking pneumonia, makakapanayan po natin ang pediatrician na si Dr. Sylvia Balsa Gomez. Dok, magandang umaga po sa inyo. Audrey at Dayan po ito. And good morning, Audrey. Alright, Good morning, Pilipinas. Ayan, Rise and Shine Pilipinas. Dok, ano nga po ba itong walking pneumonia na ito? Pakipaliwanag po sa amin ano po ba ang sakit na ito? Okay, ang walking pneumonia ay isang respiratory infection or pamamaga ng baga. Okay, ngunit ito po ay hindi katulad ng classic pneumonia natin. Bakit? Anong pagkakaiba? Usually, sa walking pneumonia, medyo mild po ang symptoms. Ang bata or ang matanda ay nagagawa pa rin yung pang-araw-araw na activities niya like they can eat, medyo active pa po sila, pero hindi nawawala ang ubo. Ang tawag namin doon, parang they're not exactly sick, pero they're not exactly well. Kung ikukumpara dun sa classic pneumonia or bronchopneumonia, usually yung classic na pneumonia, mataas ang lagnat, nakahiga lang ang pasyente, hirap na hirap huminga, at maaring mga ilangan ng hospitalization. Ang walking pneumonia, kaya tinatawag nilang walking, ay nakakagawa ka pa ng pang-araw-araw na gawain mo. Pero may oras na parang mananamlay ka or mapapagod ka at ang ubo mo ay hindi nawawala. Tumatagal ng weeks, 2 weeks, 3 weeks. So nababother ang mga magulang. So they consult the doctor for this. Ang iba pang pangalan ng walking pneumonia, if you want to read about it, is atypical pneumonia or mycoplasma pneumonia. At yan po ang circulating strains natin for the past few weeks. Well, Dayan, sinabi ni Doktora, no, not exactly well, not exactly sick. Napakahirap ma-detect o kung meron nga bang sakit ang isang tao. Pero wala. inuubo ka daw. Pero continuous, ano? Continuous yung ubo, matagal, nagagawa mo pa rin yung mga pang-araw-araw mong ginagawa. Yun nga lang may ubo ka at medyo matagal ito. No? Yun nga po. Ano pong difference, Doktora, na kailangan naman pala namin magpa-check? Meron na palang walking pneumonia ang isang bata. Paano po madidetect ito ng mga magulang? Usually po, yung mga magulang, kasi they really have so much concern for their children. Nung araw kasi, pag inubo, nagbigay ka ng gamot, in a week's time, the children are well. Pero ngayon, naglilinger pa rin yung ubo. So they are worried. They go back to you and they ask you, Doc, may ubo pa rin yung anak ko. Tapos sasabihin namin, may lagnat ba? Wala po. Naglalaro ba? Opo. Sabi ko, in that case, you have to come. I have to see you in person kasi we have to check the lungs. Ang sabi nga nila, merong discrepancy. Kung makikita mo, maayos ang bata, pero pag pinakinggan mo ang lungs, marami kang maririnig na abnormal findings. May maririnig kang mga kumukulo, yung tinatawag nating rales. Ito ang plema na pinoproduce ng bakterya. At minsan, wala kang maririnig or bawal dahil tumigas na yung plema. Hindi na makapasok ang hangin. At ang nagpa-function na lang ay 2/3 or 1/2 of the lungs. So those are the two lung findings. Either may maririnig kang tinatawag naming rales, yun yung mga kumukulo, or wheezes, yung mga humuhuni, or wala kang maririnig or bawas yung maririnig mo na pagpasok ng hangin. Okay. So, Dok, ano yung mga iba-ibang sintomas na dapat bantayan aside dun sa yung kanyang ubo ay medyo matagal na? At ito po ba talaga ay uso sa mga bata? Okay, dun sa first question, very, what do you call, ordinary yung mga nararamdaman. Number 1, usually nagsistart siya na kate or sakit ng lalamunan. Tapos susundan po yan ng sipon,
and then susundan ng ubo, not necessarily in this order, and then may kasama rin po yung headache, may kasamang pananamlay or sakit ng katawan, and then later on, it can progress to mahihirapan huminga or parang naninikip ang dibdib. Okay. So, the symptoms are common in all the other disease entities, but basta pag nagkaroon ng ubo, sipon, sakit o katinang lalamunan, that's already a red flag. Even if they're active, that's a red flag na meron silang dinaramdam, so kailangan talaga nilang natin ma-check sila. Ito, parang ano rin, medyo COVID Parang din ang COVID din dating, eh, ano? no? Pero walang lagnat. Actually, yung iba, hindi po siya 100% lagnat. There are some patients low-grade fever. There are some patients high-grade fever. Some patients no fever. So, depende po yon sa naturalesa or sa immune system. Kahit magpasabog tayo ng same bacteria for 10 patients, iba-iba po ang epekto sa kanila. Yung isa magkakasakit, magkakanomonia, mauospital. Yung isa parang tonsillitis lang. Yung isa magkakaroon siya ng ubo na pwedeng gamutin sa bahay. So, isang malaking factor din po ang immune system ng individual. So, iba-iba po ang response natin even if we are given the same bacteria. Kaya very important talaga alagaan natin ang immune system. Iyan ang preventive aspect not only for walking pneumonia but for all diseases, for all infections. Ang panlaban mo ay yung lakas ng immune system mo. Okay. Doktora, how about itong self-medication? Kasi usually, ubo. Pag ang magulang nakita niyang inuubo ang kanyang anak, nilalagnat, sinisipon, self-medication, bibigyan lang ng mga gamot na over-the-counter na bibili. So, paano po kapag ito po ba'y gumaling na yung ubo, halimbawa, okay na yun, hindi na madidetect itong walking pneumonia? Usually po, sa ordinary cough and colds, ang ina-advise ko na standard of care, number 1, at the first sign of colds, kung malaki na yung bata, pwede po silang mag-steam inhalation, water with salt. Pero yung maliliit na bata, hindi pa nila kaya yung steam because of the heat, binibigyan po namin sila ng nasal spray. So these medicines are just water and salt. Ngayon sa ubo naman, ang ina-advise namin kung may nebulizer sila is to nebulize with NSS. NSS is normal salt solution. So yon pwede nila gawin on their own. Now, if despite this, mag-progress pa rin yung symptoms, then you have to see a doctor. Kasi po, ang gamot sa ubo at sipon, depende sa klase ng sipon, depende sa klase ng ubo, iba-iba po. There is no one medicine which will cure all of that. So, you really have to consult and find out. Kung ang plema ay matigas, binibigyan po namin ng mucolytic. Kung ang ubo nila ay distressing, sobrang hirap na hirap sila, binibigyan ng antitussive. So, iba-iba po yun. Kung ang sipon ay dry, iba ang gamot. Kung ang sipon ay tulo ng tulo at nahihirapan mag-concentrate sa school, iba rin po ang gamot. So, we advise them to do at home first line, yung standard of care, water with salt, drink lots of fluid, every 30 minutes, sip ng water, every 2 hours, palaging uminom. But if there is no response, you really have to consult the doctor. Okay. Dok, ano naman po yung maaring maging epekto ng walking pneumonia kapag ito po ay hindi naagapan o kaya napabayaan? Well, makikita ninyo, the symptoms will progress, yung well-being ng bata will be worse, manghihina na siya, and then it can go into the full-blown classic pneumonia, which may need hospitalization. Kasi ang walking pneumonia, considered po siya pneumonia low risk. Ibig sabihin, pwedeng gamutin sa bahay. Pero yung pag ito po ay nag-progress, nahirapan huminga, sumakit ang dibdib, we already call this pneumonia high risk at baka kailangan po nilang ma-ospital for oxygen at yung antibiotic, baka hindi na kayang iniinom, ilalagay na po yun sa dextrose.
Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na kaalaman tungkol sa sakit na walking pneumonia. Dr. Cynthia Balsa Gomez. Again, thank you po, ma'am. Thank you very much. Eto naman, puntahan natin si Fifi kasama ang ating performer of the day. Fifi.